po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat sa ating banal na pagdiriwang, na ang misa ay pakikipagtagpo natin sa Panginoon. The Mass is an encounter with God. Kaya sa gabing ito, sa ating pakikipagtagpo sa Kanya, ano kaya ang mensahe sa atin? Iba-iba ang ating kalagayan, iba't iba ang ating sitwasyon, iba-iba rin ang paraan ng pakikipagniig sa atin ng Panginoon. Kaya huwag mo ikumpara yung sarili mo sa katabi mo. Tingnan mo itsura niya, magkaiba kayo niyan. Magkaiba rin ang mga needs o pangailangan. Kaya hindi nararapat na ikukumpara natin ang sarili natin sa iba. Kasi ibang ating sitwasyon, iba ang ating kalalagayan, iba ang ating mga needs sa buhay. Kung makipag-deal sa atin ng Panginoon, very specific, depende sa ating sitwasyon at kalalagayan sa buhay. Kaya mga kapatid, upang tayo maging marapat sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ating makasalanan at umita ng awat patawad sa Panginoon.
Manalangin tayo. Ama na ay makapangyarihan, kaming tinubos mo at kinupkop, ay tunghayin mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mo si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pawagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makikipaghiwalay. Wala ka bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalagay mag-aasawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdaranas sila ng mga kahirapan sa buhay na ito. At iyan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin. Mga kapatid, malapit na ang takdang panahon. Kaya't mula ngayon, ang may asawa, mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga namimili na parang walang ari-arian. At ang mga nagtatamasa sa sanlibutan na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y napaparang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't ang nung ganda. Sinulit na gintong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta. Haharap sa haring yaon, mga abay sa kanya. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sama-samang magsaya ang lahat ng nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling sa daigdig magahari, kapalit ng ninuno mo na sinumang mga lahi. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayo mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayo mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayo mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, pinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao, at pati ng kanyang pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo,
Lumukso kayo sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat ganun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ating ebanghelyo mga kapatid, narinig po natin ang Beatitudes. Alam niyo kung titingnan po natin ang Biblia, yung pong apat nating ebanghelista, merong may kakahawig doon ng mga sinulat. Ang tawag po doon ay Gospel Parallels. Ibig sabihin, magkakahawig yung sinulat ni Mateo, ni Lucas, at saka ni... Sino isa? Yung isa pa? Marcos. Yung si Juan hindi kasama dun sa parallel. Kaya medyo iba yung kay Juan, pero yung tatlo mga kapatid, magkakahawig yon. Tulad na lamang sa ating pagbasa ngayon, yung mga Beatitudes. At ito mga kapatid ang mensahe sa atin ng Panginoon. Alam nyo, yung iba sa atin ay nasa lugmok na kalalagayan. Sino kaya rito mga kapatid? Nasa lugmok. O yung iba naman medyo lang lugmok ang kalalagayan. O kaya yung iba naman ay malapit na malugmok sa kalalagayan. Kailangan po natin ang tulong ng Diyos. Kaya sa lahat ng narito ngayon, akbang-akbang ang ating banal na pagdiriwang sapagkat nalaman ko nga ito'y grupo ng Divine Mercy, Kapatiran Divine Mercy. At ang, sa ating Beatitudes, yung panglima nito mga kapatid ay tungkol sa awa ng Diyos. Kaya akbang-akbang. Kaya ano ang gagawin po natin? Ano ang bahagi ng tao para maiwasan ang mabulit o mahulog sa ganito mga sitwasyon? Alam nyo, lahat ng ito ay kagagawa ni Satanas. Nakita ko nga kanina sa San Miguel, yun ang patron namin sa Marilao Siya mga kapatid ang lumalaban kay Satanas. Kasi ang mission sa atin ng Panginoon, magandang buhay. Bakit may mga taong hindi maganda buhay? Yan ang kagagawan lahat ni Satanas. Kaya nga, kanina nagsisir si Apo na pag-usapan, nadinig ko sa sinabi niya, na meron tayong relasyon sa Panginoon. Meron tayong personal relationship with God. Personal na relasyon sa ating Panginoon, sapagkat kapag tayo ay meron personal na relasyon sa Panginoon, hindi tayo sirain ni Satanas. Kaya kapag tayo ay walang personal na relasyon sa Panginoon, madali tayong makuha ni Satanas. Ano ang misyon ni Satanas? Sirain ang ating buhay. Kaya kung sira ng ating buhay, may magagawa pa tayo dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya una sa lahat, first of all, we need to call for God's help. Kaya para maiwasan natin ang pagkalugmok o kung lugmok na tayo mga kapatid sa ating kalalagayan ngayon, ang una natin gawin mga kapatid ay humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Amen? Kaya kilalanin natin na kailangan ma-realize po natin na tayo bilang tao, kailangan natin ng Diyos. Yung bang maramdaman natin na hindi natin kaya lahat. May mga bagay na kaya tayo sa mundo. May mga bagay na hindi natin kaya dapat maramdaman natin yung need for God. Yung pangangailangan natin sa ating Panginoon. Amen? So yung need na ito. At hindi lang yon, dapat tayo tumawag sa ating Panginoon. At makikita natin yan sa Psalm 30 verse 2, sinasabi sa Salmo 32, O Lord my God, I called to you for help and you healed me. Kaya kung titingnan po, kung liliniin po natin mga salita na ito, ano ang nangyari bago magkaroon ng healing? O Lord my God, I called to you for help and you healed me. Kaya ang una sa lahat mga kapatid, tayo ay tumawag sa Diyos. Bago natin maranasan ang healing. Hindi the other way around. Dapat mga kapatid, tumawag tayo sa ating Panginoon. Tumawag muna ang tao sa Diyos. Tulungan niyo po ako. Kaya sa lahat ng may sakit ngayon, magandang prayer yon. Tulungan niyo po ako. Sa lahat ng mga may sakit sa pangkaluluwa o pangkatawan, o meron tayong pangangailangan mga kapatid, una sa lahat, tumawag muna tayo sa Panginoon at mararamdaman po natin ang healing ng Panginoon. Amen? Kaya tulungan niyo po ako, pagalingin niyo po ako, at dumating ang sagot.
So man's part is to call for God's mercy. Kaya ang bahagi natin mga kapatid ay tumawag sa awa ng Diyos para sumaatin ang awa ng Diyos at tutugon sa atin ng Panginoon. Sinasabi rin sa Psalm 30 verse 8, "To you, O Lord, I called, to the Lord I cried for mercy." Kaya tayo mga kapatid ay humingi ng awa sa Diyos. Magdasal, humingi ng awa sa Diyos at tutugon ang ating Panginoon. So Psalm 30 verse 2, "O Lord my God, I called to you for help and you healed me." Kaya yung bahagi po natin mga kapatid ay tumawag, magdasal po tayo sa ating Panginoon. Alam nyo, habang nakikinig kayo sa akin at nananalig kayo, hindi ko salita ito. Ang salita ko walang power. Ito'y salita ng ating Panginoon. Kaya habang nakikinig kayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, may nagaganap sa inyong buhay. Papurihan po natin ang Panginoon. Uulitin ko po, hindi ko po salita ito. Yung salita ko lang magagawa sa inyo. Pero salita ng Panginoon ang binabanggit ko. Alam nyo na, nadinig ko yan first time kay Archbishop Villegas. Ang sabi niya, habang nakikinig kayo sa akin, may nagaganap sa buhay ninyo. Totoo nga, sa aking pagninilay, pag pinapahayag po natin ang salita ng Diyos, pag pinapahayag po natin ang awa ng Diyos, habang tayo nakikinig at tayo nanalig, nagaganap sa atin ang ating panalangin. Sabi nga mga kapatid, all depends on faith and everything is grace. Ang lahat ay nakasalalay sa pananampalataya. Kapag tayo ay nanalig, ang lahat po ay biyaya. Kahit seemingly hindi biyaya, kahit seemingly parusa sa atin, paghihirap sa atin, dahil sa biyaya ng Diyos, ang lahat, ang madilim ay lumiliwanag, ang liku-liku ay tumutuwid sa biyaya at awa ng ating Panginoon. Kaya't ano man ang ating sitwasyon, positibo man o negatibo sa biyaya ng Diyos, ang lahat ay nagiging positibo. Amen? Kaya nga ang tawag sa atin, mananampalataya eh. Presuppose ang ating faith. Hando ng faith natin, presuppose. Kaya ang tawag sa atin mga kapatid, mananampalataya. Kaya kung yung katabi mo hindi mananampalataya, layasan mo yan. Wala kang pakinabang dyan. At hindi ka naman siguro pupunta rito kung hindi ka naniniwala. Amen? Kaya sa tayo mga kapatid, ang kailangan po natin mga kapatid ay awa ng Diyos. Habag lang. Ang kailangan po natin hindi justice. Ang hinihintay natin sa Diyos ay awa, hindi katarungan. Di ba kung minsan pag kami mga nagrarally, ang sigaw po natin, katarungan, katarungan. Sabi nga ni Ate V sa isang pelikula, katarungan kay Cadencio. O sino mga Vilmanian dito? Katarungan kay Cadencio. Ang sigaw ay justice. Sa Diyos, huwag tayo hihingi ng justice. Bakit? Ang tugon sa atin ng Diyos, pag humingi tayo ng justice, kaparusahan. Bakit? Ang dami nating kasalanan. Nagkakasala tayo sa isip, nagkakasala tayo sa gawa, nagkakasala tayo sa salita. Kapag hiningi natin ay katarungan sa Diyos, ang bibigay sa atin ng Diyos ay kaparusahan. Bakit? Marami tayong kasalanan. Kaya ang dapat hilingin natin sa Diyos, awa, divine mercy. Yan ang awa, mga kapatid. So anuman ang sitwasyon natin, maliit man o malaki, mga kapatid, tumawag tayo sa Diyos. Kung minsan, yung maliit na problema ay lumalaki tuloy dahil sa hindi ka tumatawag sa Diyos. May sipon ako eh. Sasabihin natin ganon. Wala lang yan, sipon lang yan. Dapat kahit maliit na sakit, ipinagdadasal natin. Kasi baka lumala yan, maging pneumonia yan. Marami namamatay sa pneumonia ngayon. Kaya kahit na maliit na sakit, ipinagdadasal po natin. Okay, sabihin natin, masakit ang ngipin ko. Sakit lang ng ngipin yan. Hindi ko na ipagdadasal yan. Ang ipagdadasal mo, cancer. Sa bunganga. Sa lalamunan. Tsaka muli ipagdadasal. Ano ibig sabihin ito, mga kapatid? Maliliit na sakit, dapat ipagdasal natin para wag lumala. Ganon din, mga kapatid, sa ating buhay. Yung maliliit na problema, ipagdasalan natin para wag lumala. Kung madalas, mga kapatid, kung kailan malala, tsaka natin ipinagdarasal. Anong ibig sabihin ito, mga kapatid? Sa bawat level ng ating buhay, malaki man o maliit, interesado ang ating Panginoon. Amen? Hindi yung malaking sitwasyon lang o kaya malaking events lamang ang ating iintayin sa buhay. Sapagat ang Diyos, mga kapatid, ang awa ng Diyos ay interesado sa atin kahit anong laki man ito o liit man ito, anumang anggulo sa ating buhay, mga kapatid, interesado ang ating Panginoon. Kaya sa sitwasyon nyo ngayon, may kanya-kanya tayong drama sa buhay.
Yung magkakatabi, medyo alam yung drama ng katabi niya. Kasi siguro bago magsimula ang misa, nagkikwentuhan, o kay mga teachers na yan, alam mga drama sa isa't isa. Mga pinagdadaanan sa isa't isa, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo ngayon, sa lahat ng narito ngayon, interesado si Lord sa iyo. Amen? Papurihan po natin ang ating Panginoon. Kaya't, lagi at every level, let God be relevant. Hayaan po natin mga kapatid na maging relevant sa ating buhay, anumang kilalagyan natin ang ating Panginoon. At dito natin maranasan ang awa ng Diyos. Sa bawat, kahit simpleng gawain po natin mga kapatid, makikita po natin ang pagkilos sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga sa atin din, Jeremiah chapter 33, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Alam niyo, sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon sa Jeremiah 33, tumawag ka lang, yung mga hindi mo nauunawaan, ipauunawa sa iyo. Amen. Jeremiah 33 verse 3, "Call to me and I will answer you." Kaya mga kapatid, tumawag daw tayo sa Panginoon. Tumawag kayo sa Panginoon, tutugurin ka raw ng Panginoon. "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Kaya alam niyo sa buhay, nadinig ko rin kay Apo kanina, na marami tayong hindi alam sa buhay. Totoo, marami tayong hindi alam sa buhay. Kasi limitado lang utak natin. Limitado lang ating utak. Ay hindi natin pwede ikumpara mga kapatid sa Diyos. Kailan magiging higit ang lumikha sa nilikha? Kailan magiging higit ang creator sa creation? Never na ikukumpara po natin mga kapatid. Kaya wala tayong karapatang magmagaling sa Diyos. Wala tayong magmagaling sa bawat isa sapagkat limitado ang ating kakayahan, limitado ang ating buhay. Amen? Kaya sabi sa ating mga kapatid, "Call to me, tumawag ka sa akin, and I will answer you." Kaya paanyaya yan sa inyo at saka sa akin, tumawag tayo sa Panginoon, tutugunin daw niya tayo. Ang galing. Alam nyo, iyan ay para sa ating lahat narito ngayon. Kung wala kayo rito, hindi para sa inyo yun. Kaya sa lahat ang narito, sabi nga, God's mathematics is perfect and exact. Eksaktong bilang ang nais na pahayagan ng salita ng Diyos sa oras na ito. At sabi nga sa ating mga kapatid, katangian ng salita ng Diyos, when God speaks, things change. Kapag nagsalita ang Diyos, may kaugnayan sa buhay mo, magbabago yan. When God speaks, things change. At isa pang katangian ng Word of God, that the Word of God is efficacious. Ano ibig sabihin nito? The efficacy of the Word of God, kung ano sinasabi sa salita ng Diyos, magaganap sa iyo. Amen. Papurihan po natin ang ating Panginoon. So, ulitin po natin, Jeremiah 33 verse 3, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." So tumawag ka lang, yung mga hindi mo nauunawaan, ipauunawa sa iyo. Yung hindi mo nakikita, ipakikita ko sa iyo. Ang liit-liit pa ng alam mo, palakihin natin. Sabi niya, tumawag ka, seek God's mercy, seek habag and awa ng ating Panginoon. Amen? Kaya't sa misang ito mga kapatid, ito ang mensahe sa atin ng ating Panginoon. Sa Psalm chapter 6 verse 9, "The Lord has heard my cry for mercy. The Lord accepts my prayer." Nadidinig daw ni Lord ang mga panalangin ninyo. Isama nyo na kapati ako. The Lord has heard my cry for mercy. Ang ating paghingi ng awa, nadidinig ng Panginoon. Tinatanggap daw ito ng Panginoon. Tinatanggap daw ito mga kapatid ng ating Panginoon. Kaya manahimik po tayo sa mandali. Napakagandang pagkakataon. Kaya kung ano yung nakatouch sa atin, nakahaplo sa puso natin sa mga pagbasa, sa mga reflections natin, yun ang personal message sa atin ng Panginoon. I-claim po natin. I-claim natin na may pananalig
sapagkat ang lahat ay nakasalalay sa pananampalataya. Hindi tayo tinawag sa misang ito ng wala laang. May dahilan. Hindi tayo uuwi empty-handed. May uwi tayo. Hindi tayo tatawagin ng Diyos ng walang dahilan. Meron. Ang mahalaga lang sa bahagi natin, panalig po tayo. At ito ang dahilan kung bakit ang bisa'y pasasalamat. Kasi maraming biyaya ang ating Panginoon. Maikli lang ang buhay. Sayang kung kailan pa natin ma-recognize ang Panginoon sa ating buhay. Iba kung kailan malapit na mamatay tsaka lang ma-realize ang power ng Word of God. Sayang mga panahon. Kaya mga kapatid, kung nais natin makapag-uwi ng biyaya ng Diyos, panaligan po natin ang message sa atin ng Panginoon. Sapagkat tinatanggap ng Panginoon ang ating panalangin sa Psalm chapter 6 verse 9. Iyali po natin ating mga panalangin. Panalangin ng bayan, tumayo po ang lahat. Ang ating Diyos, si mapagmahal na Ama, tayo kanyang inaanyayahan sa banal na piging ng kanyang anak. Taglay ang pagtitiwala, pakumbaba tayong manalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa banal na iglesia, naway patuloy siyang lumago sa kabanalan at kabutihan upang makasama ang lahat niyang kasapi sa walang hanggang piging ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa namumuno sa ating bayan, naway matuto silang magpakumbaba at maglingkod sa kanilang kapwa, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naghihirap, lalong-lalo na sa mga duka at may sakit, naway madama nila na sila ay mapalad sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagsalo-salo ngayon sa piging ng Panginoon, naway maging bukas loob tayo, hindi lamang sa ating mga mahal sa buhay, kundi sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon Diyos, sinabi ng iyong anak na si Jesus na ang lahat ng nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Turuan mo kami magpakumbaba upang kami makasalo sa piging na iyong kaharian. Hindi namin ito sa pamagitan ng anak mo si Yesu Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid, ang pagkain natin ng kalugdan ng Diyos, ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ang banal. malamin ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Ipaggalabong yung kadakilaan ay aming handugan ng yung minamarapat na aming maiyalay. At ay magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon pinagdiriwang sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo, Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang ating Panginoon. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang malayong makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakda magkaroon ng gabi at araw. Kayo din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw humubog sa tao bilang yung kawangis na mapagkakatiwala mga siwa sa daigdig. Ikaw ang ipinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na yung pinagtitiwalaan sa pagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga angeles sisiawit na ang papuri sa nawala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang malaming banal, ikaw ang buka ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa lahat, siya magpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito bilang pag-ala-ala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinyali namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay at tangkalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin ang magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami ng pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, na aming mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, may pag-asa muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga yumao. Alalahan natin sa misang ito ang ating mga mahal na yumao na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapatin kami lahat ang makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ni Maria, biring ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal,
na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, nilikha tayo ng Ama para makita natin, masaksihan natin, ma-enjoy natin ang Kanyang mga nilikha. Pero merong mga dahilan kung bakit may mga tao miserable buhay. Wala sa plano ng Diyos ang miserable buhay. Si Satanas may kagagawa natin. Kaya napakalakas ng gampanin natin para iayos natin ang ating relasyon sa Panginoon. Ang ating personal living relationship with God, na sa gayon hindi tayo makuha ni Satanas, na ang misyon, gawing miserable buhay ng tao. Diba sa Biblia nakalagay doon, pagka mayroong may sakit na paggagalingin ng Panginoon, ano ginagawa niya? Pinalalayas muna masamang espiritu. Kaya maraming sakit ang tao gawa ng demonyo. Kaya mga kapatid, patuloy tayong pinaalalahanan ng Ama na maganda ang buhay. John chapter 10 verse 10, buhay na ganap at saka joyful life ang gusto sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo sa Ama sa patuloy na pagpapadala niya sa atin na Kanyang anak, na ating Panginoon, ang ating Lord and Savior, ang Jesus Christ. Awitan po natin ang Ama bilang pasasalamat sa patuloy niyang pangangalaga sa atin. Niling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinanapikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid natin si Kristo ang awa sa atin ng Ama, ang ating Lord and Savior. Mapapalat tayong lahat at tumugon sa kanyang paanyaya dito sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama na mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong salita at tiging na banal, ay yung pinalalakas at yung binubuhay. Pagindapati mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin sarili niya ang alay bilang aming tagapabagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo Sabay rin. pagpalain ka ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo tayong tagayang awa ng Diyos. Salamat sa Magandang gabi Diyos. sa lahat.